always watching you every night and you look very powerful. Akala ko beautiful. At the same time, hindi pa ako tapos. 1, 2, 3. Nagdayapon ka doon. Nagdaya ka na konti. General pa lang si FVR, 1 year before EDSA, na-cover ko na siya. After that, siya ang naging Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Towards the latter part ng presidency ni President Cory Aquino, dun siya nakitaan ng potensyal na pwedeng maging presidente o susunod na presidente si FVR. Na nangyari nga, he was known as Steady Eddie, lagi siyang may tabako, pero towards the latter part, hindi niya na yun sinisindihan. Lagi siyang may red ball pen, kasi yun yung pangmarka niya dun sa mga papeles na dumadating sa kanya. He was diligent, laging on the go. Ako si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. Ako po si Jessica Soho. This is Jessica Soho reporting. Balikan natin ang paghahatid ko ng serbisyong totoo bilang isang journalist. Bingi ata ako, Mama. March 1989 nang una naming tangkaing marating ang Isla ng Pag-asa. Gaya po ng inyo nakikita, tayo ay nakasakay ngayon sa isa sa mga tangke. Paano kaya sila magpapasko dito, no? This is Hickam Air Force Base here in Hawaii. Ito rin tiyak ang gustong paniwalaan ng marami sa atin. To see is to believe. Samahan niyo po kami sa isang natatanging paglalakbay. Bibihira ang mga politikong tumitigil sa politika. Hindi ba nga't ang dalawa sa ating mga dating Pangulo tila ayaw pa ring mag-goodbye sa gobyerno? Si dating Pangulong Erap Estrada, ang bagong mayor ng Maynila. Ang dati ring Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ngayon congresswoman pa rin ng Pampanga. Kung ikukumpara sa mga nagdaang inaugurasyon, ang okasyon ngayon ay isa sa mga pinakasimple. Si Presidente Ramos ang pang-12 presidente ng Republika mula noong 1898. Ako, si Fidel Valdez Ramos, ay mataimtim na nanunumpa, natutuparin ko ang aking mga tungkulin. Bilang Pangulo ng Pilipinas. Bilang Pangulo ng Pilipinas. Pero ibahin nyo sa kanila, si dating Pangulong Fidel V. Ramos o FVR for short. Hindi na siya muling sumabak pa sa politika, pagbaba sa pwesto noong 1998. Morning, sir. Ay, gagawin dyan. Ayaw. Basta mo. Bago palang presidente noon, si FVR, sa kanyang first 100 days in office, nung nasaksihan ko ng malapitan ang kanyang buhay presidente. Mula sa paggising ng madaling araw hanggang sa nakasabayan ko siyang mag-almusal. You usually wake up at 4? 4, sir? 4:30, I do some reading, I catch up with the news. Mula sa tahanan ng mga Ramos sa Alabang, nakisakay din ako sa kanyang presidential limousine. Sa loob ng kotse, tuloy ang kanyang trabaho. Makalipas ang 15 taon mula nung natapos ang kanyang termino bilang Pangulo, kamusta na kaya si Citizen FVR ngayon? Nito lamang Miyerkules, binisita ko siya sa kanyang opisina sa Makati. Hi, Jessica. How are you, my dear lady? I'm always watching you every night and you look very powerful. Akala ko beautiful. At the same time, hindi pa ako tapos eh. Ba't di kayo tumatanda? Hindi ako yun. Nakilala mo yung tatay ko. O yan, sige. You don't... Yun pa rin. Eh, you're questioning me how do I stay fit eh. Nag-ibot kayo eh. Una muna niya akong inilibot sa kanyang opisina na para bang katulad din ng kanyang mga opisina noon. Organisado, maraming anik-anik na mga memorabilia, news clippings,
kasama ng Xerox copy ng kanyang pensyon. Naka-Xerox yung kanyang mga cheque ng pension niya. 8,000 lang po ang pension niyo a month? Is in the law. Oh, bakit clinip nyo naman yung sweldo ni Noy Noy? Kasi yung sweldo, iba yun. Okay. Yung salary was in the Philippine Constitution. Anong ginagawa niyo po sa pension niyo? Nakadeposit. Hindi. But it's only 8,000 pesos. Ini-incas ko ito. Oh. Kasi sa golf yun ang allowance ko. Kung sa bagay, noon pa man, mahilig na talagang mangolekta si FVR ng kung ano-ano, katulad ng iba't ibang uri ng seashells na nakukuha niya sa kanyang pag-i-scuba diving. At ngayon, dahil nalilibang siya sa pag-golf, golf balls naman mula sa iba't ibang golf courses sa buong mundo ang kanyang iniipon. O sino yung pinakasikat na nakalaro nyo na? Si Tiger Woods. Mahirap paniwalaan na 85 anyos na si FVR, 85 years old, malakas pa rin at wala raw sakit. Ang kanya raw sikreto, tamang pagkain. Sakali, nagpalagay ako dyan ng mga tira-tira ng pinakbet. Haluan mo ng honey, it will come out very sweet again. Bukod dito, pag-e-ehersisyo. Katunayan, hinamon niya ang aming mga cameramen sa walang patumanggang push-up at sit-up. So, kasi yung mga cameraman namin, push upin ni FVR. So, ako muna magka-camera. Patay. Sige, go. Napasubo kayo, ha? Sampu pa. Yay! Hindi pa tayo tapos. Wala na yung mga cameramen. Ganito ha. 1, 2, 3. Kaya po sa doon. Nagdaya ka na konti. How many push-ups po kaya nyo, sir? May kanina na-video ninyo 30. 30, yeah. Pero I'm still good for 20 more, I think. Wow. But the other guys, they flopped already. Wala na, hindi na ho nila kaya. Nawa na ako sa kanila What they don't know, di ba ho iisa lang kidney nyo? 63 years ago, tinanggal na yung right kidney. Pero sabi ng doktor sa akin noon although hindi ako naniniwala sa kanya, sabi niya, you only need one. It's like a good airplane. It can fly on one engine, not two. Two may be good, but the extra one is not necessary. Ano ho sikreto dun sa mga nagtatanong? I'm sure gusto nilang malaman. Ano yung number 1 na health secret ni President una-una, Ramos? dahil sa ako'y matagal na naging sundalo. Umpisa sa buhay ng kadete. 42 years in public service, most of which was in the military, except for the 6 years in the presidency. May isang bagay pa na tila hindi pa rin nawawala sa kanya, ang kanyang sense of humor. Tandang-tanda ko nung ako'y nagko-cover pa ng militar sa aming mga biyahe, pati gulong ng eroplano, nagagawa niyang pagpustahan. Meron pa akong hindi nabanggit sa iyo. Ano po? I also go to the beauty parlor for my hair. Once every 2 weeks, okay? Mukhang relax na siya ngayon. Ibang-iba sa disciplinarian na kinalakhan ng kanyang mga anak. Your girls, di ba? Nagrereklamo yung mga daughters niyo noon. Nako, kasi meron silang Saturday morning inspection. After a while, nagprotesta na yan. We are civilians, we are not soldiers. Papa, we refuse. Okay, so... How are you as a lolo? Stricto rin? Parang general din? Matindi ako, matindi. Pinagpupush up nyo rin mga apo nyo? Hindi, tinesting ko na yan, hindi na kaya Pero sa likod ng kanyang mga ngiti, ang ilang mapapait na kabanata sa kanyang buhay. Katulad ng pagpanaw ng kanyang anak, ang dating singer at artist na si Joe Ramos.
Ano pong sikreto? Kasi you went through a lot of problems din po sa buhay. You lost a daughter. Paano nyo ho dinadala ang mga problema? Plan for the worst case. Sa mga sundalo, assume the worst scenario will happen. But you missed her. You miss her. Of course. No. Bagamat retired na si FVR, araw-araw pa rin pumapasok sa opisina na parang ordinaryong empleyado. Tsura nga ako ng opisina nyo, parang hindi kayo retired. You still have a lot of work. Yung desk nyo, punong-puno ng mga papeles. Retired, but not yet tired. X, but not yet excess. X, but not yet expired. Oh. X, but maybe now X rated. Anyone with that kind of job in his lifetime deserves a relaxing retirement, hindi ho ba? Retirement from public service or private occupations does not end your service to God, country, and people. And I can touch base, maybe on a first-name basis, with many of the retired but not yet tired leaders of here in our region of Asia and the Pacific. Hanggang ngayon, kabarkada natin. Kung kailangan, kahit na hindi hinihingi sa akin, nagbibigay ako ng unsolicited advice. Kahit po sa gobyerno natin, kahit kay Pangulong Noynoy Aquino, take it or leave it yung akin. Pinapakinggan ho ba nila kayo? Ewan ko ba? Siguro nakikinig sila pero hindi naman sinusunod. Okay na lang yun sa akin. You're 85 but you feel you can do so much more. Tama ho ba? It is not that I can do so much more. It is that I have not yet done enough. May buhay sa labas ng politika. Para sa mga minsay naluklok sa pwesto, hindi kailangang tumigil ang ikot ng mundo dahil lang wala na sila sa kapangyarihan. May minsan po may nagsabi, old soldiers never die, they just fade away. Old soldiers never die, neither do they fade away. They just dye their hair.